Yo! Nandito tayo ngayon sa San Bartolome de Novaliches Parish sa Diocese of Novaliches para kilalanin si Father John Harvey Bagos na, by the way, gusto nating makilala dahil naging cook daw siya. Ano kaya yun? Malalaman natin dito sa episode ng Mama's Boys. Nagsimula yun sa unang paanyaya ng isang matanda na nakakakita sa akin everyday na nagsisimba ko regularly. Sabi niya, gusto mo magsakristan? Oh. Sabi niya, sagot ko, sutana mo. And magkano ba sutana during that time? Siguro mga ano lang datin, siguro 400, 300 kasi another risk is to enter the seminary formation. Kaya dapat, Father, maghahanap tayo ngayon ng mga posibleng mag-sponsor ng altar server's clothes. Encounter yung Vincentian Popular Mission. It's parang eye-opener for me to embracing the culture is appreciating also our faith. What do you mean by it? 2 days bago kami umalis, yung foster brother ko ay nasabugan ng dinamita. My gosh. At sa ano to? Parang paano nasabugan? Parang sa fishing? Sa fishing. Sa fishing. Oo, parang may ano napulot siya. May napulot siyang dinamita na sisindihan niya during that time na gabi na yon, sumabog sa mukha niya. Tanong na, may Diyos pa ba doon? Oo. Maraming dahilan na bumitaw, pero bago pa tayo bumitaw, nakahawak ang Diyos sa atin. Ang ganda. Sa San Carlos, hindi naman sa pagkasutil, hindi ako mahilig sa, I'm not really on academic, pero ang naalala ko kasi sa San Carlos yung mga times na nasa kitchen ako, maaga. Bakit? Tumutulong magluto. Akala ko ikaw yung kumukuha ng unang pagkain doon. Actually, ang major namin ay philosophy, pero ako major ko culinary. Major in cooking, pero minor in philosophy. Pero during that time kasi, I was one of the perang tinuturuan ng bagong madre na lumipat sa amin na in charge sa cooking. And that's one of the fond memories sa San Carlos. So nagluluto. Yeah, nagluluto. Paano? So ako, hindi man ako familiar sa seminary life, no? Pero paano ka naging tagaluto? Or tagaluto ka everyday na? Not really. Parang pag may mga special occasion, may mga feast day, merong mga big event na may darating ang families, pag marang open house, ganyan. Pero ano favorite mo iluto? Syempre, ang paborito ko, yung unang niluto sa amin ng madre ni Sister Irene. Okay. MCSD yan mga Missionary Catechist Sisters of St. Therese. Okay. Ito yung sa De La Mitre. Oo. Okay. De La Mitre, for the context of people, ito yung restaurant. Restaurant sa may CBCP office na katabi ng San Agustin. Na mga pangalan ng kainan, pangalan ng mga obispo. No? So, excuse me, can I order a reverend, a most reverend, gano'n. Yan. So ang hindi ko makalimutang luto ay syempre yung carbonara ni Sister. Italian carbonara. Okay. Na walang white sauce. Itlog lang. Oo, yeah. Tapos may bacon. May bacon, May bacon at saka may margarine. Natuto ka mag-Italian dahil dyan? Hindi. Kumain lang. Yeah, so yan. Ano pang favorite mo na iluto nung pero sinishare mo rin? Sinishare ko rin, oo. Kasi madalas pag ako ang ganun, ilagay mo yan. Ako yung taga-sunod kay sister, ilagay mo yan, igisa mo yan, ganyan. So, yun lang, kaya nakakabisado ko lang yung menu, yung instructions, no? Yan. So, ano pala, naging, major in philosophy, minor in culinary arts. Ay, hindi, baliktad. Major in culinary arts, minor in philosophy. Pwede pala yun. So, sa mga interesado na maging chef, pumasok na kayo ng seminaryo. Tama. Tama. Kasi baka mamaya,
mahanap niyo si Lord at maging pari nga talaga kayo. Amen ba tayo? Amen, amen. Ayun, sige. So, as ito, gusto ko naman i-explore, no, Father, itong yung nasa St. Vincent Seminary kayo. Ano yung parang, may kasabihan kasi na in order for you to make music, ngayon ko lang naalala din to ha, in order for you to make music, there has to be tension points in life. Di ba parang tutono ka ng gitara, may tension points. Meron ka bang na-experience na tension nasa, especially when you are in formation? Ano yon? Could it have been na gusto mong umuwi or ano? Or, ewan ko, meron ka bang parang gano'n? Well, I think yung tension point sa akin is between uniformity and creativity. Minsan kasi pag seminaryo, ang dating sa atin, kailangan pare-parehas. In what sense? Pantay-pantay. So parang, kaya nga sinabi ko sa'yo kanina yung model seminarian. Yes. Minsan, to be model seminarian is to prim and proper. Okay. But sometimes, to be a model seminarian is just to be free. Okay. Just to be who you are. And I think that's one of the tension that I encounter after San Carlos Seminary going to the DePaul House sa St. Vincent. That you have everything that you can do. So para bang lahat ng gusto mo, kung anong gusto mo, kaya mong gawin. You had more freedom. You have more freedom. Sa SBST. Yeah. Okay. Pero at the end of the formation, you realize there's no such thing as a freedom per se na parang walang discipline or walang capacity to decide on good. Yung freedom palagi, it really requires us responsibility. Okay. And capacity to discern what is good and what is bad. So parang yun yung tension ko na samba ko, hindi ko gagawin kasi mali o hindi ko hahayaan ko na lang na ano. And then, mas unti-unti, mas lalo kong nare-realize na ganun pala halaga ng freedom. Mas lalo kang nagiging mature sa pagtingin sa mga bagay. Okay. Mas lalo kang nagiging mulat doon sa mga struggles sa mga seminarians. No? During that time, pwede kaming minsan, yun nga, yung minsan lumalabas, no? Biglang may eskapo, no? Pero wag niyo gayahin. Wag gagayahin, chef no? na lang kayo. Okay. At the end ng formation ay dun pa rin. Na kahit walang nakatingin sa iyo, your freedom will teach you how to become a priest na kung anong ina-expect sa iyo. I'd just like to understand then, Father, no, na ikaw bilang schooled under the Carlistas, ano ba tawag doon? San Carlos, pero schooled ka rin under yung SVST. How did the life or the parang paano ka naging na-impluwensyahan ng mga congregation of the mission in your life right now? Or may naging moment ba aside from yung itong na-experience mo sa Masbate, yung mga ganyan? Yeah, actually, nagsimula yung transition na yon during our second year apostolate ng philosophy kami. Habang naglilinis kami naglalaba kami sa Missionaries of Charity, kay Mother Teresa. Okay. During that time kasi, every now and then, tuwing Sabado, naglalaba. Pagkalaba, dadaan mo na kami chapel. And ito yung one sentence na nandun sa chapel ng mga madre, I thirst. I thirst. Nauuhaw. Okay. No? And every time na dumadaan ako dun sa Laperal compound, dun sa pabalik ng seminaryo sa San Carlos, merong mga pulubi na parang dumating sa punto na hinahanap ko yung sarili ko na saan ba yung puso ng pagpapari kundi sa mga dukha. And then I encounter a vocation poster ng Vincentian, no? Di naman ako nag-Vincentian because I'm diocesan. Yes. But may opportunity na formation na theology sa Vincentian. And isa sa mga motto ng Vincentian, have a heart for the poor. Okay, yes. And that responded to that I thirst moment na hinahanap ko sa sarili ko. Oo.
doon sa tanong na dasal ni Mother Teresa, tumugon siya doon sa sagot na paanyaya ng life at yung witnessing ni St. Vincent de Paul. For the poor, encountering Christ with the poor. So parang ganon, na parang very grateful ako doon na yung pala yun, na mula doon sa hanapin mo yung sarili mo kasi meron kang gustong patunayan. Model seminaryan. Model seminaryan. Dinala ka sa kung saan ka talaga huhubugin. No? Na makimpari para sa mga duka. Siguro, konteksto lang sa mga manonood din, di ba? Correct me na lang if I'm wrong. Si St. Vincent de Paul kasi, isa sa mga tumulong din talaga sa mga naghihirap nung time na yon. I think before patron of social action. Social action, di ba? Was this before or after the French Revolution? Pero sa France. France. Sa France sa ito. France. And then founder of the Congregation of the Mission. Of the Mission. Kilala natin ng Congregation of the Mission ngayon na nasa Adamson University. Yeah. Pero maraming mga social justice work din na ginagawa. Were you exposed to those kinds of social justice work ng mga Vincentas nung time na yan po? Yung mga rally-rally. Talaga? Anong mga taon yan? Bale? I think 2015 to 2017. Yung mga panahon na may Black Friday, yung nilibing si and then everything na yung mga yan, isa yan sa mga encounter namin. Pati yung during yung panahon na very height nung EJK. Yes. And then yung mga yan. Were you a priest already during that time? Not yet. Seminarian. Kasi kami yung mga unang nag-cater na tumulong dun sa mga namatayan. Talaga? Kami yung nakilaro dun sa mga bata na naiwanan ng mga magulang nila dahil sa EJK. Okay. So, ayan. Napakalalim namang inyong mga experience na sa Father, no? Sige, explore ko tong yung sa social justice aspect ng yung formation. Paano naman nai-impluwensyahan nitong pagtingin mo sa social justice? Itong yung siguro pagkapari mo ngayon, no? Na Well, I think very grateful ako na ganun yung turo sa atin. Yung turo sa atin sa seminaryo na it is not only about the spiritual side of our faith. No matter how important no matter how important. Well, we really appreciate naman talaga. But I think the integrity of a person is the body and soul itself. The human person. And ibig sabihin, kung pinubusog natin ang ating kaluluwa sa Eucharistia at mga sakramento, binubusog din natin ang laman ng tiyan. Yes. Binibigyan din nag-cook, no? Binibigyan din natin ng damit yung mga hubad at walang hustisya at walang karapatan. Well, I really parang naalala ko yung first year kami, Father Paul Wu, classmate ko yung sa SBST kayo SBST, naging classmate ni Father. Natutulog kami sa kariton. What? Sa mga kariton yung sa dito sa Timog. Hindi nila kilala na seminarista kami. Nakikipamuhayan kami. Talk about that. Ano pong experience ba? Pag weekends, parang first year, every weekends I encounter with the Cariton people. So yung sumasama kami sa pagbabasura, sasama kaming kakain sa kanila, sasama kaming magsimba kung saan, sasama kami, ang tawag yung lugar ang tawag ay tarima. Hindi ba kayo ever nahalata na parang... nahalata siya. Paano? Kasi nakita siya nung dati niyang driver. Sabi nung dati niyang driver, Sir, ano ginagawa mo? Na-bankrupt na ba kayo? Pero ikaw, hindi ka naman Hindi naman. Marunong ka. Hindi, mahirap talaga mukha ako. Hindi pa kasi mataba. So, parang ganyan. Ano ba to? You fit in. Yeah, Pero siya mas mabilis na katulog sa bangketa. Ikaw? Ako mahirap Parang hindi ka makatulog na maayos at matino. So, yan. That's one of parang life-changing din na, that concrete experience, social justice is not only about the spirit, our spirituality, but it is our duty as person and to preserve and to really nourish yung body itself. Kumbaga, sa Maslow's hierarchy of needs, Knox naglagay ng di ba? Hindi lang pwedeng nasa taas lang, kundi kailangan din yung
yung katawan, kailangan makakain ng tao, etc. Kaya na tayo, babalik at babalik tayo. Kaya tayo nag-cook. Ikaw, nag-cook. Oo. Yeah. Pero ngayon, Father, balik lang tayo sa pagiging cook, no? Anong, sa ngayon, ano yung favorite niyong lutuin? Siyempre, dinuguan. Bakit? Hindi, paborito ko yun eh. Bukod sa patatim, dinuguan. Okay. No, kaya kahit ang serve ng mga tao, yung mga pagpupunta sa area, dinuguan. Okay. Tapos puto din, ano na rin kayo? Hindi eh, basta may kanin. Basta may kanin na ano. Okay. Yeah. So, yun. Speaking of puto and dinuguan, Father, no? Ano yung advocacies mo in life? Labo nung ano po ang pinaglalaban ng isang Father Harvey? Well, actually, Romar, sa 6 na taon ko bilang pare, ako yung youth director ng diocese. Isang magandang araw at mapagpalang araw sa lahat ng ating mga kalakbay at mga kadioceses. Ako po si Father Harvey Bagos, ang director ng Commission on Youth ng Novaliches Diocese. Kung merong na masasabi ko na dalawang importante na parang advocacy na natutunan ko on accompanying the youth. Number 1, let's talk about the reality of HIV. Okay, oo. Let's talk about the reality of the boldness of the people. Itong mga kabataang ito. Oo. Well, we hindi naman natin kino-condemn. But we really need as a church to accompany them. To listen to them. And to talk about this reality. HIV. Pero paano po pag-uusapan kung kunwari napakalakas ng stigma? Yeah. Kaya dapat baguhin. Unti-untiing wag nating ikahiya na wag na nating itago yung usapin na ito. Opo, yun. Kailangang i-open at buksan yung realidad. Maraming kabataan ang may mga ganong karanasan. Naintindihan ko nung very active. Sabihin ko na, yung kanilang sex life po. Yung mga and yung kalayaan nila at desisyon. Yes, opo. But sabi ko nga sa iyo, every freedom requires responsibility. Totoo. And yun yung magandang sabihin natin at ituro sa mga kabataan. We really need to take care of ourselves. To take care of ourselves is to talk about ano yung mga ano. Kasi ako meron dito sa diocese natin, ang tawag sa community nila, gabay sa pulang laso. Pulang laso. Ito yung mga kabataan na dahil hindi tinanggap ng kanilang pamilya, they start to build and to establish a community. Hindi tinanggap in what sense po? Because of their sickness. Ito yung mga na-detect na HIV. Positive, Dahil hindi sila tinanggap, tumitira sila doon. At sinusubukan nilang mabuhay na normal na nagtatrabaho, nag-aaral, at nagpa-medication. So, malaking ano sa akin yun. Imagine yung karanasan na yun, during pandemic ko na-encounter sila. And then even up to now, kailangan malaking usapin na paano natin naharapin yung ganong realidad. That's number 1. Pero number 2, na pinakamahalaga sa akin rin ngayon, na kung meron talagang advocacy ngayon, it's about mental health. Kasi maraming kabataan ang tingin sa sakit, sa hirap, ay escape. Para bang pag nakaramdam ka ng konting sakit, konting bigat at kirot, the easiest way is to escape. Pero Father, di ba parang isa sa mga nagiging dahilan din ng ganyan is lumalawak din kasi yung mundo natin. Dumadami yung point of comparison. Instagram pa lang, at sabihin natin, at my age, parang makukumpete. Makikita mo, yung iba, successful na, am I not successful? Yung mga ganun. And I think, mas na-amplify siya, lalo na sa kabataan, na wala pang ganun ka-maturity. In terms of, may mga mature naman na mga kabataan, di ba? Pero parang, ang daming point of comparison ngayon. And I think that exacerbates or yung nagpapalala pa kung ano yung sense of worth. How real is it dito sa parang ginagawa niyong work in terms of mental health? Well, I think number 1, yung maging aware din sa mga needs ng kabataan. Kasi alam natin maraming kabataang aktibo sa parokya pero
yung mga nakangiting yan, minsan ay maraming pinagdadaanan, Oo, oo. maraming kinakaharap at maraming tanong sa puso nila. Totoo. No, I really encounter sa diocese ay may mga encounters na mga suicides. And I think this reality really calls us to be proactive in a way na huwag na nating antayin na mas dumami pa ito. Totoo, totoo. Pag-usapan na rin natin yan in a clear picture. Yes. And then listen and open our ears na sa dialogue. Oo, No? oo. Kasi, limbawa sa mga magulang, Oo. ano yung realidad na hindi nila napapakinggan at napapakinggan lang ng mga kaibigan nila. Sa mga kabataan, ano yung concerns at ano yung mga ideas at mga realidad ng bilang magulang ay hindi naiintindihan ng mga kabataan. Ops! Teka, wait lang, nabitin ba kayo? Abangan nyo ang aming susunod na episode with Father John Harvey Bagos dito lamang sa Mama's Boys. Mental health. Kasi marami kabataan ang tingin sa sakit, sa hirap ay escape. Para bang pag nakaramdam ka ng konting sakit, konting bigat at kirot, the easiest way is to escape. Kasi limbawa sa mga magulang, Oo. ano yung realidad na hindi nila napapakinggan at napapakinggan lang ng mga kaibigan nila. Sa mga kabataan, ano yung concerns at ano yung mga ideas at mga realidad ng bilang magulang ay hindi naiintindihan ng mga kabataan. What hope do you see in the youth of today? Miss Universe question. No. Yeah. Yung true hope ng kabataan ay isang kabataang hindi napipikit. 'Di ba? Namulat. Yung mga namulat, hindi napipikit. Yes, okay. Yung mga nakakita ng katotohanan, hindi natitikom. Okay. Kasi yung tunay na pag-asa, actually that's our advocacy shirt, ang tunay na pag-asa ay hindi tahimik.